Okay, so eto mga kababayan, meron tayong dalawang video na papanoorin dito sa aking reaction video. Ito yung una, yung mensahe ni VP Sara sa lahat 'no, tungkol ito kay PRRD. At, pangalawa mga kababayan, etong di umano itong si VP Sara ay hindi natatakbong presidente sa 2028. Ito ho ang ating bibigyan ng komento, reaction ngayong umagang ito at sana ho 'no, bago tayo magpatuloy, bago kayo magpatuloy ng panonood, ako ho'y humihingi ng suporta sa inyo dito sa Balita ni Kuya Rans TV. Like niyo lang po itong video ito, share niyo na rin at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, Balita ni Kuya Rans TV. So, unahin natin itong video ito. Etong kay VP Sara, mensahe ni VP Sara. Sunod na yung isang video na kung saan nga, hindi raw tatakbo si Tatay Digong, si VP Sara sa pagka-presidente. Bakit? Yan ang ano, no? Yan ang tanong ng marami ngayon, mga kababayan. Kasi yan din ho ang kumakalat ngayon o pinapakalat ng mga trolls, ng mga bayaran. Yung hindi na makakatakbo si VP Sara sa pagka-presidente sa 2028. At kinumpirma po yan ng isang Duterte diehard supporter, vlogger na mamaya panoorin natin. Eto, unahin muna natin ito. Itong balita ni VP Sara tungkol kay Tatay Digong, tungkol sa kanyang mga chicks. Sa kanyang mga chicks na talaga namang hindi magkandamayaw, nagkakaaway-away, nagkakagulo-gulo. Kahit na si Tatay Digong ay nasa kulungan ngayon, pero patuloy pa rin siyang pinagkakaguluhan ng mga chicks niya. Pakinggan natin si VP Sara, mga kababayan. Alam mo, ganito din ba ang babae sa lalaki, pero ito ay ibabahagi ko sa inyo na ama ko sa akin. Ayan. Sabi ko sa kanya, alam mo, nabibilib ako sa iyo. Uy! Dahil nakakulong ka na, pinag-aagawan ka pa rin ng mga girlfriend mo. Diba? Nakakulong ka na, pinag-aagawan ka pa rin ng mga girlfriend mo. Sa labas, nag-aaway-away pa rin silang lahat. Sabi niya, sino ba? Sino ba? Ang nasa labas. Sino yun? Sinabi ko, sa ano. Tatlo ang nabilang ko. Akala ko papangalanan niya eh. Sabi niya, sumali ba yung nanay mo? Sabi ko, ay, hindi na siya sumali kasi Marami na. tapos na daw siya. Tapos na. Sa kanya, sa lahat ng iyak niya at sa mga ng loob niya sa iyo. Ayaw na daw niya. Playboy yata to si Tatay di nung bata-bata pa no? Kaya ganyan na lang. Pero pinagkakagulo ng tatlong babae, hindi kasama si Ma'am Elizabeth. Sabi ko sa kanya, alam mo bakit ako nabibilib? Sabi ko, Ah. kasi ako yan. Girlfriend lang ako, di ba? Hindi naman ako asawa eh. Kung asawa, may obligasyon tayo Tama. na kailangan till death do us part. So kung nakakulong man yung asawa mo, isama ka din doon sa loob ng kulungan. Araw-araw ka dapat nandoon. Sasamahan mo siya. Correct. Pero ito, mga girlfriend lang eh. At marami pa sila ha, hindi mo masabing ako yung number 1 girlfriend, ako yung number 2 girlfriend, ako yung number 3 girlfriend. Kasi pare-pareho sila. Tapos sinabi ko sa kanya, kasi kung ako yan, wala na yan. Sabi ko, nakakulong na eh. Sabi ko, Tama ako sa iba siguro yan. ako, kung nag-iisip ako na mag-aasawa ako, bahala ka na dyan sa buhay mo. Maghanap ako ng bagong pag-iisip. Hindi totoo yan ha, sinasabi ni VP Sara. May mga ganyan may mga, di ba may mga babae na yung asawa nila nakakulong. No? Asawa yun ha, nakakulong. Tapos sa labas, no, nangungulila sila sa kanilang asawa. Ang nangyayari, naghahanap ng iba eh. Ibang alin ha, pero hindi ko nga bilib si VP Sara sa mga girlfriends ha. Actually, si Ma'am Elizabeth talaga, mukhang ang kanyang first love talaga ay si Tatay D. Kaya wala na. Pero yung mga girlfriends, no, andiyan pa rin. Sabi nga ni VP Sara, nagkakagulo daw, nagkaaway-away daw, no. Si Tatay Digong nga nasa loob na, dapat daw
pwede naman sila maghanap, no, ng ipapalit. Eh, kaso parang talagang mahal din nila si Tatay Digong. Iba talaga magmahal 'tong ating Tatay Digong, eh. 'Di ba? Oo, talagang ano, eh, kakapit talaga sa kanya, eh, till death do us part, eh. ibig. Tapos sabi niya sa akin, Hmm, sabi ko, bakit ganyan? Bakit kahit nandito ka na sa loob, eto pa, ang tanda mo na, 80 years old ka na, hindi ka naman yung 26, 27 years old na ano pa yung Matikas pa. tinig mo? Matikas pa. hmm, Sabi niya sa akin, ganito yung turo niya. Sabi niya, para sa akin, ang lahat ng babae ay pare-pareho lang. Sabi niya, ako, kapag nagmahal, hindi ako tumitingin kung ano yung nakaraan hmm, ng babae, kung ano yung mga hindi maganda na nangyari sa buhay niya, kung ano yung mga pangit sa ugali niya. alright. Lahat yan, kapag nagustuhan kita, tinatanggap ko na lahat yan. So, hindi ko yan, Correct. kumbaga, pag hindi natin pag-uusapan yan sa relasyon natin. Ang pag-uusapan lang natin sa relasyon natin, paano ba kita mapapasaya at paano mo ba ako mapapasaya. Lahat ng mga hindi magandang bagay, hindi na yan kasali at pag-uusapan sa relasyon natin. Kaya sabi niya, hindi man maganda yung mga nakaraan ng mga karamihan ng mga babae, wala na yan sa akin. Ang mahalaga sa akin, nagmamahalan tayong dalawa. Yun ang kanyang Sagot. ibinahagi sa akin, share sa akin, nung ako ay nagtanong kung bakit sobrang mahal na mahal ka ng Mga iyong girlfriends. mga girlfriend. Alright, so ayan narinig natin ang ibinahagi ni Tatay Digong kay VP Sara at ibinahagi rin sa atin mga kababayan, no. Ganyan pala talaga si Tatay Digong magmahal, no. Ang babae talagang mai-inlove ng todo-todo. Kaya pala pinagkakaguluhan ng mga babae. Iba talaga ang karisma ni Tatay D, no. Siguro nung bata-bata 'to si Tatay Digong, eh, maraming chicks 'to, mga kababayan. Di bale na maraming chicks, hindi lang adik. Di ba? Oo, kasi ang chicks, nagmamahal ka, inaalagaan mo, eh. Pero yung adik, sinisira mo ang katawan mo. Alright, so ayan mga kababayan, narinig natin ang ibinahaging mensahe ni VP Sara mula kay Tatay Digong. Ngayon pag-usapan naman natin etong kumakalat kayo na balita na si VP Sara ay hindi na makakatakbo sa pagka-presidente sa 2028. Ito pa dahil sa tuloy na mai-impeach si VP Sara. Ito pa ay dahil makakasuhan na nila si VP Sara kasi 'di ba pag na-impeach si VP Sara, hindi na talaga siya makakatakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno, no? Kahit anong posisyon, mayor man, sa lokal man o sa national, hindi na siya makakatakbo sa mga na 'yan, no? So, ngayon, 'di ba may inihain nga silang impeachment complaint laban kay VP Sara, itong Makabayan Black. Kaya sinasabi nila ngayon na si VP Sara daw talaga ay hindi na makakatakbo sa 2028 kasi kinakabahan talaga sila mga kababayan. Kabado-kabado sila dito kay VP Sara dahil alam nila na si VP Sara talaga ay mananalo't mananalo yan pag yan ay tumakbo presidente sa 2028. Ngayon, kung hindi man makatakbo si VP Sara, meron naman pwede tayong siyempre pag Duterte supporters ka, alangan namang iboto mo si Risa Hontiveros kasi hindi na tumakbo si VP Sara. Alangan naman iboto mo si John Vic Remulla. Siyempre, hindi, di ba? Alakas si Tulfo, boboto mo. Eh, alam naman natin yung mga karakas na mga yan. Di ba? So, gagawa tayo ngayon. Nahahanap tayo ngayon ng susuportahan. Ay, andyan naman si Baste, si Pulong, sino pa ba? Kahit si Senator Robin, o si Senator Marcoleta tatakbo, susuportahan natin.
Basta lang, no, basta lang, hindi lang yung kabila ang maging presidente. Eh, takot na takot sila dito kay VP Sara kaya pinapakalat ko ngayon ng mga bayarang vloggers, trolls na hindi na makakatakbo sa pagka-presidente sa 2028 si VP Sara dahil siguro may mga plano yung mga amo nila, no, na talagang hindi nila tatantanan ito si VP Sara, no. Talagang tutuluyan nila itong ligwakin kung magtatagumpay sila, 'di ba? Pero eto nga ho mga kababayan, ang isang vlogger na Duterte diehard supporter na talagang umagri siya doon sa sinabi ng mga bayaran. Umagri siya na sabi niya, "Oo, hindi na tatakbo si hindi na hindi na makakatakbo sa pagka-presidente si VP Sara sa 2028." Bakit? Bakit gano'n ang sinabi nung vlogger na ito na iniidolo ko rin? Ito, panoorin natin kung kanyang sasabihin dito mga kababayan, na baka kahit kayo, siguradong makukumbinsi sa sasabihin niya mga kababayan. Talagang iba talaga ito, 'no? Magaling din 'to mag-analisa, eh. Panoorin natin 'to. 'To. Si BP Sara sabi ng mga hindot, pero tama si 'To. Ulitin na, umpisa natin. Banat bay siyempre. Magaling 'to mag-ano. Kumbinsido naman siya talaga, na hindi na makakatakbo sa pagka-presidente sa 2028 si VP Sara. Sabi nga ni VP Sara, 'di ba, baka nga raw wala nang maging election sa 2028. Baka raw hindi magkaroon ng eleksyon. Alam niyo naman 'tong mga nakaupo, talagang sobrang takaw sa posisyon. 'Di ba? 'Pag nangyari 'yun, lalo magkakagulo ang Pilipinas. Hindi papayag ang mga Pilipino na walang mangyaring eleksyon sa 2028, 'di ba? So eto, pakinggan natin si Banat Bay. Ang caption 'to, "VP Sara hindi na kailangang tumakbo sa 2028." Okay, pakinggan natin. hindi na daw makakatakbong presidente si BP Sara sabi ng mga hindot, pero tama sila. Tama kung sila hindi na makakatakbo si VP Sara sa pagka-presidente. Alam niyo kung Tama sila, hindi natatakbo sa pagka-presidente si VP Sara. Alam niyo kung bakit? Eto, pakinggan natin. bakit? Hindi niya na kailangan tumakbo, kailangan na lang niya umupo at Yun, oh. Oh, yun naman pala. Hindi niya na kailangan tumakbo, kailangan niya nang umupo kasi baka nga naman hindi naabuti ng 2028, si VP Sara na. Yung mga dugyot, mga bayaran, mga trolls, makinig kayo. Huwag kayong magpantasya na hindi na makakatakbo si VP Sara. Puwede, hindi na siya makatakbo sa 2028, pero baka makaupo na si VP Sara. Magulat na lang kayo si VP Sara na presidente. Hindi natin masabi, ha. Akala natin, marami nang nangyayari ngayon at lalo na't siyempre ang kalusugan ng ating presidente ngayon, medyo hindi maganda. Hindi naman sa pinapanalangin natin. Malay niyo sabihin ni BBM, "Gusto ko nang mag-resign, paupuin ko na si VP Sara, siya na ang magiging presidente." Malay natin, di ba? Alam niyo walang imposible sa Panginoon, mga kababayan. Biglang hipuin niya si De Junior, "Magpahinga ka na, anak. At ipaubaya mo na yan sa iyong vice presidente, yung posisyon na yan." Di ba? Sige, tuloy natin. Banat! boboto na siya ng taong bayan. Yes. Kahit hindi na mag-effort yan, wala siyang kalabang matino. At alam na ng taong bayan, hindi nyo na maloloko yan, na yung Yes. ginagawa ninyo kay VP Sara Duterte ay isang kalokohan lang. Totoo naman yun. Isang kalokohan lang. Lahat ng mga ginagawa nila, mga kaso-kaso, gawa-gawa lang nila yan. Kasi nga, pinupolitika nila, kasi nga takot na takot sila. Kailangan maligwak nila si VP Sara bago mag 2028. Di ba? Gusto nila na mapatalsik si VP Sara kasi wala talaga silang laban. Aminado sila dyan, hindi lang nila inaamin. May isa nga dyan yung congressman yung congresswoman of representative na isang party list. Sabi niya, wala tayong laban kay Sara, kaya kailangan magtulong-tulong tayo, wala tayong laban kay Sara. Pero kahit magtulong-tulong kayo, wala talaga kayong laban. Aminin nyo na. Ang problema kasi sa inyo, hindi naman sana kayo magkakaproblema kung hindi nyo kinalaban si Sara dahil sa ambisyon nyo. Diba? Imbis na kay Sara kayo kumampi kayo sa mahinang nilalang. Ano ngayon? Natataranta kayo ngayon. Takot na takot kayo kasi hindi nyo kayang pabagsakin si Sara kahit na sinisiraan nyo, patuloy pa rin ang pag-angat ng kanyang ratings, pagdating sa tiwala ng taong bayan, talagang umaangat siya. Kayo, lalo kayo nalulugmok. Meron pang pinapalabas na ngayon, si Leni Robredo. Kesyo daw si Leni Robredo ay tatakbo sa 2028. Kailangan supportahan niyo ako, magsari pwersa tayo. May mga ganun-ganun
Sus Mariose. Nagkataon lang si Bobo Marcos sa kalaban mo noong 2022 kaya umangat ka. Kaya pala kay VP Sara. Aminin nyo na sa sarili nyo na wala na talaga kayong supporters. Kayong mga dilaw, pinklawan, mga pulahan. Wala kayong supporters kahit may sanib pwersa pa kayo. Hindi kayo mangangalahati sa suporta na ibinibigay ng taong bayan kay VP Sara. Hindi kasama doon yung mga supporters nyo na mga kalongges. Ito. Akin mo, nakailang attempt na kayo mula doon sa PI. Alam niyo yung PI? Yung People's Initiative. Yung babaguhin ng konstitusyon para maupo ang kanilang hari. Pero kahit anong paglabasin ng pera at pagbibigay suhol nila doon sa mga kongresista sa Bukeng at Sablay. Katapos ng PI, sinundan niya ng impeachment. Hindi na naman effective yung impeachment na yan. So, siyempre, meron na naman silang mga bagong pautot. So ayan, narinig natin yung sinabi ni Banat Bay, bagong pautot nila. Gusto kasi nila talaga magpakalat ng fake news, no? Para ang mga sumusuporta kay VP Sara madismaya. Kahit naman na magpakalat kayo ng magpakalat ng fake news, wala nang maniniwala sa inyo eh. Ang taong bayan hindi na uto-uto, hindi nyo maloloko, hindi nyo mapapaniwala sa mga kalukuhan nyo. Kaya manahimik na kayo. Kung hindi man tumakbo si VP Sara sa 2028, uupo na rin naman siya ng maaga. Kawawa ang mga nilalang. Kawawa itong mga bayaran, mga kumakalaban kay VP Sara sa mga Duterte. Kasi kung ano-anong imahinasyon na lamang ang kanilang ipinapakala. Akala nila mapapaniwala nila ang tao bayan sa kanilang mga kalukuhan. Ayaw pa magsitahimik. Kung nanahimik sila, naghintay na lang sila sa 2020. Kung manalo man si Sara, wala silang problema. Kaso pag nanalo si Sara, siguradong baka maglayasan yung mga yan. Diba? Kaya nga, ano sabi ni Cayetano? Tumakbo kayo sa 2028 at talunin nyo si Sara, yun lang. Lumabang kayo ng patas. Ang gusto nyo kasi, daanin sa dayaan. Diba? Daanin sa dayaan para makuha nyo ang hindi ganun katangang taong bayan para hayaan na dayain muli ang eleksyon. Tama na. Sobra na. Palitan na. Pero kayong ang gusto nyo lang naman kasi posisyon para patuloy kayo maghari sa Pilipinas, para kayo lagi ang nasa di ba? May naibibigay ba kayo maganda? May naidudulot ba kayo maganda sa taong bayan? Wala. Ang taong bayan ay patuloy naghirap hanggat kayo ang namumuno. Kami, nung panahon ni Tatay Digong, nakaramdam kami ng kaginhawahan, nakaramdam kami ng kaligtasan. Hindi kagaya ngayon, sunod-sunod ang krimen, di ba? Paano pa kayo? Subok na namin kayo. Ilang taon na ba? Ilang taon na bang na mayagpag kayo sa Pilipinas? May nangyari bang maganda? Di ba? Unti-unti ang nalugmok ang Pilipinas eh. Buti pa nga nung panahon ni Marcos Sr. eh. Totoo lang buti pa nung panahon ni Marcos Sr. eh. Maganda talaga ang lalo ng mga magsasaka nung araw, mga kababayan. Bata pa ako noon. Siguro mga 10 years old ako noon. Ikikwento ng lolo ko kung gaano kaganda pamamalakad ni Marcos Sr. Pero ngayon, nung hindi naman ng kanyang ama, ng kanyang anak, yun naman yung pagiging most corrupt. Sabi na Antiklar anak daw ng most corrupt si VP Sara. Para bang alam niyo yun, ang mas pinatamaan niya yung amo niya. Tsaka yung anak ng amo niya. Alright, so ito yung aking reaction video ngayong araw na ito. At sana supportahan niyo itong channel ko, Balita ni Kuya Rans TV. Isang like lang dyan at share. Sana mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. At kung maaari, huwag niyong skip ang ads. Salamat sa lahat. Hanggang sa muli, ingat po tayo. God bless. Bye-bye.